mga kababayan. Ito yung screenshots ng yung actual, mga kababayan, na image ni Ortonio ay nakakabit na earpiece na parang sa sa newscaster sa television. Ito yung dati niyang pagtestimony. Wala man siya. Di ba? Wala. Mga kababayan, a small black object is spotted inside the right ear of OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio has become the latest talking point surrounding Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Ortonio testified before the Senate Impeachment Court. Bago pa man pumasok sa korte, may hawak ng opisyal na pulang bandila ang mga auditor ng gobyerno na nagpapatunay na may maling naganap. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O kung si Atty. Ferrer ng Defense mga kababayan, nabansagang misleading. Ito naman po si Limuel Ortonio, yung Assistant Chief of Staff ni Sara Duterte. I think somebody is leading. Bakit niya, Mr. Maravillas? May nakitang earpiece po sa kanyang tainga. May nagko-quote, somebody is leading. Viral mga kababayan. Yan ang duda ng mga netizens, mga kababayan. Yan o. Screenshot image. Yan o. May earpiece po sa tainga. Ito yung enhanced AI image, mga kababayan. Ito yung screenshot ng yung actual, mga kababayan, na image ni Ortonio. May nakakabit na earpiece na parang sa sa newscaster sa television. Ito yung dati niyang pagtestimony. Wala man siya. Di ba? Wala, mga kababayan. Kaya pati po si Atty. Wilfredo Garrido napariak po. Ano ba yan nasa tainga ni Ortonio? So dapat itong itanong kasi bawal po ang coaching sa witness. Yan o. Baka may naglilid ng question sa kanya. May nagko-coach, mga kababayan, bakit may earpiece siya? Hearing aid ba siya? So kailangan itanong ito ng prosecution, mga kababayan, kung hindi napansin ng mga prosecutors o ng mismong presiding officer o ng mga senator judges. So maganda, mga kababayan, na ito ay viral na ngayon sa social media. So on Monday, tingnan natin kung si Ortonio may lagay pang may nakalagay pang nakakabit pang earpiece. Kasi dati wala man siya. Kaya doon natuloy, mga kababayan, kung may misleading, sabi ng mga nagre-react na mga netizens, kung may misleading niya, may somebody is leading. Ito na yung mga lumalabas sa social media. Coach or hearing aid? Viral earpiece sparked heated debate during Limuel Ortonio's testimony. So sabi dito, a small black object is spotted inside the right ear of OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio has become the latest talking point surrounding Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Ortonio testified before the Senate Impeachment Court on August 25 and 26, 2026. Yung August 25, wala siya, na walang napansin na earpiece sa kanyang tainga. Noong sumunod na araw, yung kahapon, mayroon na. It was formally declared a hostile witness because of his continuing employment under the Vice President. What netizens noticed, screenshots and video clips circulating online appear to show a dark, custom-shaped object sitting inside Ortonio's right ear that quickly triggered the speculation on Facebook and X, with some users alleging it could be a Bluetooth receiver or concealed earpiece being used to feed him information or answers while he testified. Ngayon ang duda, kaya dapat i-clarify ito, mga kababayan. Sa Monday, sa pag-resume ng sa pagpapatuloy ng impeachment trial, kasi yung coaching, bawal po yan, bawal ang coaching sa witness. But there is an important problem with that allegation. There is currently no verified evidence establishing that the object was a communication device.
Could it be a hearing aid? Sabi dito. Others examining the images have suggested the object could instead be a small in-ear hearing aid or custom-molded earpiece device which can sit almost completely inside the ear and may look very different from conventional wireless earbuds. Without identifying the device itself, photographs alone cannot establish what it was being used for. So kailangan itanong at i-verify, i-examine po kung ano yon na nasa tainga po. So tingnan natin mga kababayan kasi viral na. Sigurado mapapansin ito ng mga prosecutors. Ngayon, pag-usapan natin kung ano na yung progress ng impeachment trial. Ano anya tingin mo, Mr. Maravillas, na-establish na? Kung ako ang tatanungin, yung ebidensya is enough para ipin down si Sara Duterte. Napakalinaw naman po sa mga testimonies kahit galing doon sa tawag dito, hostile witness, si Acosta at saka si Ortonio. Sapat na po yung mga ebidensya. And in fact, bago pa man po magsimula yung impeachment trial, may hawak ng sapat na ebidensya ang prosecution team. At ito mga kababayan ay lalo pang napatunayan at pinagtibay ng mga opisyal ng Office of the Vice President mismo, si Acosta at saka si Ortonio, na iniharap po ng prosecution bilang mga testigo. So hindi ito kailanman mga kababayan naging fishing expedition tulad ng mga sinasabi ng mga kampo ng Duterte o illegal na paghanap lang ng butas ng walang basihan mga kababayan. Ang lahat ng katotohanan ay nagpapatunay na talaga pong guilty si Sara Duterte. At mismo mga ebidensya ang nagpapakita rito. Siya yung ultimate accountable official mga kababayan na tinuturo mismo nitong dalawang mga empleyado niya. So kung siya mga kababayan bilang isang abogado ay hindi nakakaalam o hindi nakakaunawa kung ano yung itsura mga kababayan ng isang matigas na ebidensya, isa itong panibagong trahedya na kailangan niyang pasanin at mabuhay kasama nito habang buhay. Malinaw po, ang pinakasala rin si Sara. Siya yung pinaka-guilty rito. Hindi ito gagalaw na mga tao niya kung walang instruction. Di ba? Inamin mismo ni Acosta, inamin mismo ni Ortonio. So bago pa man magsimula, yung mismong impeachment, napakatibay na at sapat na mga kababayan yung hawak ng mga dokumento ng Estado ukol sa malawakang irregularity sa confidential funds ng Office of the Vice President. Hindi nagsimula ang kaso, mga kababayan, sa hula-hula o chismis lang. Tama po? Bago pa man pumasok sa korte, may hawak ng opisyal na pulang bandila ang mga auditor ng gobyerno na nagpapatunay na may maling naganap sa pera ng bayan. Red flags. Malinaw po yung red flags. At ito'y pinatunayan mismo ng mga tauhan ng Office of the Vice President kahit iwas ni sila ng iwas. Yun pa rin po ang lumabas sa pag-uusisa ng prosecution at pati ng mga senador. So ang mga nauna mga kababayan na matitigas na ebidensya ay lalo pang pinatunayan. Pinagtibay ng mga mismong opisyal ni Sara Duterte. Inainara po ng prosecution bilang hostile witness. Mas lalong naging malinaw ang katotohanan dahil hindi mga kalaban sa politika ang nagsalita sa korte, mismong mga tao ni Sara. Yun, mga kababayan. So, malinaw, hindi po fishing expedition yung nangyari. O illegal na paghahanap ng butas lang kung yan ang gusto nilang palabasin. Dahil ang bawat subpena at katanungan mga kababayan nakasandig sa mga nakalatag na irregularities. So hindi ito po parang pangingisda na nagbabakasakali lang tulad ng gusto nilang palabasin. May nakita na po na malaking ebidensya sa simula pa lang ng kaso
Kaya diretso ang pagtatanong sa mga taong sangkot para panagutin po yung may sala. Malinaw po mga kababayan sa testimonya ng kanyang special disbursing officer na si Gina Acosta. Formal nitong inamin na si Sara Duterte mismo ang direktang nag-auto sa kanya na maging cash ng 125 million pesos mula sa kanyang confidential fund in cold cash noong December 2022. Inamin ng mismong tagahawak ng pera ng Office of the Vice President na hindi niya gagalawin ang milyones sa bangko kung walang direktang utos. Tama po? Narinig natin lahat yon mula sa kanyang pinuno. Sino? Yung head of agency na sinasabi ni Gina Acosta? Si Sara Duterte. Malinaw mga kababayan. Kaya inabot niya yung 4 na maleta, mga kababayan, na may laman ng pera kay Colonel Lachica. Yun ang instruction, klarong instruction ni Sara. So napatunayan mga kababayan sa pagdinig na matapos i-withdraw yung 125 million mula sa Land Bank, isinilid ito sa 4 na malalaking traveling bags. Direkta itong iniabot mga kababayan kay Colonel Raymond Dante Lachica sa utos ni Sara. Kahit na po si Lachica isang military officer at walang legal na papel sa Office of the Vice President, hindi man siya empleyado ng OBP, empleyado siya ng Armed Forces, upang mag-disburse ng pampublikong pondo. Hindi, is not allowed na mag-disburse kasi ang disbursing officer at banded po si Acosta. Diniligate niya. It can never be delegated. Na-corner po sa pagtatanong ni Atty. Ligutan at maging ng presiding officer na si Chis Escudero. Bawal po sa batas ng gobyerno na iabot ang milyon-milyong cash sa isang sundalo para po siya yung magwaldas o magbayad nito, mga kababayan, nang walang kaukulang appointment mula sa pamahalaan bilang isang opisyal po na tagapag-disburse. Yan po ang dapat na malinaw po sa atin. Then comes yung mga peke, mga kababayan, na resibo sa ilalim po ni Limuel Ortonio, yung sumunod na testigo na yung nakita ng earpiece. Hindi pa natin alam kung yung earpiece na yon ay hearing aid o receiver para kung may nagbubulong. So tingnan natin sa mga susunod na araw kung kung mag-react yung impeachment court at saka yung prosecution team questionin yung earpiece na nakita po sa tainga ni Ortonio. So sa pamamagitan mga kababayan ng mga dokumentong hiningi kay Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio, nabuking na sa ilalim ng supervision at utos ni Sara Duterte mismo. Pinahintulutan ng Office of the Vice President ang paggamit ng acknowledgement receipts na may mga imbentong pangalan o ghost names gaya ng kilalang alias na Mary Grace Piatos upang i-liquidate po ang pondo at lumabas ang dami pang mga katawa-tawa na mga pangalan, may pagong, may pusa, may bilak. So nag-imbento sila ng mga pangalan ng tao na hindi naman po umiiral sa totoong buhay para lang maging tugma. Yung listahan mga kababayan ng nagastos nilang milyones at maipasa sa mga auditor. Yun ang malinaw sa kwento. So lahat mga kababayan ng katotohanan ay nagpapatunay si Sara talaga ang salarin. Siya yung guilty dito. At siya ang ultimately accountable dito. So ang lahat ng nagkakaisang katotohanan ng paggasta ay iisang direksyon lamang ang itinuturo. Ang mga ebidensya mga kababayan at testimony ng kanyang sariling mga tauhan ay malinaw na nagpapakita
ng kanyang pagkakasala. Tama po? Common sense lang, mga kababayan. Kung ang pirma mo, ang nandoon, ang mga tauhan mo mismo, yung umamin, at ang mga bangko ang naglabas ng cash sa utos mo mismo, tama? Hindi mo pwedeng sabihin na wala kang kinalaman o inosente ka sa nangyari tulad ng gustong palabasin ni Amy Marcos. So kung si Sara Duterte bilang isang lisensyadong abogado ay hindi alam o hindi kayang umunawa kung ano po yung reality at itsura ng isang matigas na ebidensya, kapag inilatag ito sa korte, isa itong malaking trahedya sa kanya pong profesyon bilang isang abogado na kailangan niyang pasanin habang buhay. So bilang isang abogado po, nag-aral siya ng batas. Tama po? Kaya alam niya dapat kung ano ang mabigat na ebidensya. Kung pinaninindigan mga kababayan ni Sara na walang patunay laban sa kanya daw, yun ang sa latest statement niya. Sa kabila ng mga resibo at sa katestimonya ng mismong mga tauhan niya mga kababayan, trahedya ng kanyang sariling kaalaman yan. Mga ebidensya mismo nagpapatunay sa kanyang kasalanan mga kababayan. Sa ilalim ng legal na panuntunan, ang kombinasyon ng mga dokumentong ebidensya tulad po nitong 448 million na disallowance ng Commission on Audit at ang testimonya ng kanyang mga sariling tauhan ay bumubuo ng isang matigas na kadena ng patunay mga kababayan na sapat para sa kasong betrayal of public trust. So kapag mga kababayan ang isang opisyal na ulat ng gobyerno at ang salaysay ng sarili mong mga tauhan ay nagtugma, itinuturing po yan ng korte bilang hard evidence para pabulaanan po yung mga katagang binitawan ng kanyang mga subordinates tulad ni Acosta sa kani Ortonio. Ang panig ng defense mga kababayan, itinuturing na nag-waive na sila o tumalikod sa kanilang karapatang sumagot. Tinatanggap nila lahat ng mga sinabi. Tama po? So kapag binigyan ka ng pagkakataon ng batas na magpaliwanag sa korte pero mas pinili mong mag-absent, yun si Sara hindi man walang intensyon na mag-appear. O hindi ka sumagot. Hindi sumagot ang mga abogado. Yung ang mga abogado niya sa mga resibo ng mga tauhan mo mismo. So tinatanggap mo na sa batas na totoo nga yung paratang sa'yo. Diba? Hindi mo kinontra. So hindi mo kinontra, di tinatanggap mong totoo yung akusasyon. Yun ang ibig sabihin yan. So daan-daang milyong cash mga kababayan ay inabot kay Dante Lachica. Sa utos po ni Sara Duterte, yun ang lumabas sa impeachment trial. So paano maghugas kamay? Kung ang mga tauhan niya mismo ang naglatag, ang naglaglag sa kanyang sarsuela. Di ba? Malinaw po si Sara mismo ang most guilty dito. Sumunod lang yung kanyang mga tauhan kasi iniutos niya. So malinaw, ang huling pananagutan ay nasa Vice Presidente po. Framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa?
Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.